family, and welcome back to my channel. First of all, happy holidays. Siguro insert ko na lang tong video na to in between my Taiwan vlogs para matapos na siya, or after na lang siguro. Anyways, in today's vlog, sobrang na-miss ko to. Sorry, wala akong mic ha. I-share ko sa inyo yung mga makeup products na binili ko for myself. Yung iba dito regalo, pero yung mga PR products, hindi ko na siya isasama. Though, ginawa ko na siya ng review, and then yung iba, gagawa ko pa lang ng review. Super busy talaga. Pinagsama-sama ko lahat ng mga products, ng mga makeup na binili ko. And it's been a while na gumawa ako ng makeup haul video. Kung meron man ako binibili, it's either pa isa-isa lang, ganyan. So, eto, mga naipon siya. Yung iba dito, binili ko nung nag-Malaysia ako. Kasi dun lang naman, parang yun lang yung country na napuntahan ko na may Sephora. Malaysia and Singapore. The rest, mga binili ko siya during the makeup sale netong 12/12 lang. So, let's start first with the COSRX. Ito yung clarifying treatment toner. Na mali pala itong nabili ko. Supposedly, snail serum or toner pala dapat yung bibilin ko. So, mali itong nabili ko. But anyways, gagamit ko din naman siya since I have blemishes. So, lalo na si Brian, nagagamit yan. And it's good naman. Medyo matapang lang siya sa balat. Pansin ko, medyo may onting tingling sensation. A little lang naman. Ayan. And then the next one is the makeup brush cleaner. So, eto, nakikita ko siya sa mga video Target. And this is from Mumu. So, ganyan yung itsura niya. So, every time gagamitin mo yung brushes mo, whether powder blush or blush brush, i-swirl mo lang siya dito para ma-dust off yung mga products. Ganyan siya. And then, yung newest foundation ko is from Easy & Co. During this, hindi to sale. Nung binili ko, actually, pinabili ko lang to sa friend ko. And then, this one is the Strokes foundation, which, right now, I use the Easy & Co. Super ganda niya sa face. As in, ang ganda ng foundation na to. Sulit. Sulit talaga. Almost the same sila ng packaging. I think yung Stroke yung mahal. Nasa 600 plus. Or yung Easy & Co. Basta 600 plus yung isa. And then yung isa naman 500 plus. So, almost 700 yung isa. And then the other one is almost 600 pesos. They have the same packaging. O, pareho lang yung packaging nila. Pero yung texture ng Easy & Co, medyo runny. Very soft yung texture niya. Same with the Stroke. Pero ito, mas makapal yung coverage niya compared to this. This one, it can give you a light to medium coverage, buildable to full. But this one, instantly full coverage. Though, yung mga blemishes ko or yung mga visible veins, nako-cover up naman niya agad. Very minimal lang naman. Super ganda na itong dalawang to. As in, same packaging lang siya. Oh. Medyo bulky and mabigat lang siya sa makeup kit. Pero worth it talaga. And then I also got the Easy & Co during the sale at yung active concealer nila sa yung cream bronzer. For the bronzer, ang ganda niya. As in, nagamit ko siya. Super easy to blend. Very creamy din siya sa cheeks, sa skin. Ito yung tsura niya. Unfortunately, yung concealer, dark pala yung napili ko na shade. Ayan. So, yung concealer, minimix ko na lang siya sa mga foundation and concealer na super light sa akin para hindi naman din sayang. So, this is the Easy & Co cream bronzer. May kasama din siya mirror. You can also use that for your cheeks. Ayan, ganyan siya. So, parang these two nasa less than 300 pesos lang during the sale. And then, eto, niregalo lang sa akin to. Yung Sky High Lush Sensational na mascara. So, meron akong black, tapos meron na itong isa. This one is waterproof. Pareho silang waterproof. But this is a Cosmo Black. Parang sa ano ko lang siya nakikita sa Shopee. Wala pa neto sa mismong stall ng Maybelline. Yan. So, $4.99 each to. And then, these are Sephora products. Ito, cream blush siya. Ang ganda neto. Niregalo sa akin ni Ate Chick. Actually, pasalubong niya nung nag-New Zealand sila ng PBA Moto Club. Ayan. Super ganda neto. As in, sige na nga, swatch ko na. Ayan yung texture niya. Super creamy. Ganda na ito sa cheeks. As an eyeshadow, perfect. Pwede din sa lips. Multi-purpose. This one is a lip scrub. Ayan. Lagi ko siyang ginagamit eh. And then, eto, nabili ko siya sa Sephora Malaysia. Along with this 3 products. Ito, super duper ganda nung lip tint sa gloss ng Sephora. As in, hindi siya sticky, hindi din siya heavy sa lips, lalo na to, super duper nice. As in, swatch ko sa nasa ano lang tayo, 55 ringgit and 59 ringgit.
Ayun, purple yung kulay niya. May Malaysia sa Singapore kasi ko in a few weeks. Nag-book kami. Kasama ko yung mga friends ko. So, college friends and classmate actually. Ayan. This one reminds me of parang yung sa Dior. Super nice yung color nito. Oh, diba? Perfect. Hindi ko talaga yung na-expect. So, magpa-purchase pa talaga ako pagbalik ko ng Malaysia. Ay, ito pa pala, binili ko to. Nagpapahanap kasi yung friend ko, NARS, na orgasm. Pero naubusan daw sa Sephora na pinuntahan ko. Sa KLCC kasi ako nag-Sephora. So, ito yung closest shade na parang dupe niya. Yung, ayan, yung shade niya, super nice. Ayan yung name ng shade, Heated. Perfect dupe nung NARS orgasm. And nasa ano lang to, parang 800 pesos pag kinonvert. So, eto 20% off. Na-purchase ko siya sa SM Department Store. Sunny's Face. Yung shade niya, Mars. Orange color. Ang ganda. And then, eto pa pala yung Sephora na favorite ko. Number 11 yung shade niya. Parang bihira lang kasi yung ganitong shade sa atin. Dito na nga lang. Parang may pagka-pinkish coral. And guys, I'm telling you, long-lasting to. Kasi nag-stain din siya sa lips. Ito yung matte lipstick na hindi ko in-expect na tatagal talaga sa lips ko. As in, long-lasting. Tapos, ang ganda ng packaging niya. Number 11 yung shade. Ayan. Super nice. As in, ang ganda na itong lipstick na ito ng Sephora. Bet na bet talaga. Highly recommended yung mga lipstick ng Sephora kasi hindi siya super mahal. Pero, worth it kasi long-lasting. And then, nung nag-sale si Sunny's Face, sa online, grab ko yung opportunity para mag-repurchase nitong hot sauce. Ang ganda. Parang nabili ko lang siya ng 245 pesos. Mayroon ako before yung Major. Nagkaroon din ako nito pero na-arbor siya. So, nag-repurchase ako. Ang ganda. Yun nga lang siya long-lasting. May staining pero kailangan mo mag-touch up. Compare dito sa Sephora. Pero, ang ganda kasi ng shade niya. And then, itong BLK na Life Proof Airy Concealer. O, diba? Dami kong binilang mga makeup. Nagbawi talaga ako. This is in the shade Chestnut. Sakto lang yung shade na to for me. Naka-sealed ko din siya nabili. Parang 300 something siya. So, nasa 299 na lang yata. Sa ano ko din to binili sa Lazada. Shopee. Tapos, eto, binili ko siya sa may power plant kasi may BLK na doon. So, may kasama siyang lip paint na hindi ko bet yung shade. Pero, kailangan ko lang i-grab yung sale kasi sayang. Parang, $349, dalawang product na siya. So, yung isa, binenta ko doon sa resident namin. And then, this one, I think kinuha ko. Ito yung Sun Glaze na creamy all over paint na minmix ko sa foundation para medyo glowy siya sa skin. So, ganito yung tsura niya. You know, super nice nito. As in, lalo na pag maaraw. Wait. Hindi siya kita eh. Pag maaraw, parang ang glowing niya sa skin. Gamit ko yun eh. Kawi lang kasi namin kaya nag-film na ako. Pero ayan siya oh. Kita nyo yung glow. Ang ganda. Tapos, onting-onti lang. Super pigmented niya. Sun Glaze yung shade. Ito, hindi ko pa siya nagagamit. Blush Mode na Cozy Coral. $245. Pero, nung nasa counter na ako sa SM, $185 lang yung binayaran ko. Mahilig ako sa mga coral shades since I have marine skin tone. So, yun yung mga shade na bagay talaga sa akin. Ayan. Very smooth. Buttery feels. Ayan. Hindi siya ganun ka-visible, no? Pero, maganda siya. In fairness. Ayan, no? So, walang kakaibang scent. Gusto ko din yung simplicity ng packaging niya. And then, yung mga binili ko lang kanina, anek-anek, eto. Singit ko na lang sa Japan Home. Yung cup lid. Bamboo cup lid na Hello Kitty. Para sa work yung mug ko. And then, eto sa No Brand ko siya nabili. Compact mirror na Hello Kitty. Super cute. 149 pesos lang. Tada! Super cute. Wala lang. Cute lang niya. Kasi may liko sa Hello Kitty. And eto pala, bumili din ako ng phone holder. Natanggal na kasi yung gamit ko before.
Pero matibay siya, in fairness. Ito sa Japan Home, 88 pesos. And then, ito sa no brand din, yung Tangle Free na hairbrush. No brand din to, 149. Ganito siya. Hindi ko nga napansin na may salamin na din pala. Ayan, salamin, tapos yung brush. O, diba? Cute! Ayaw nga ni Kiddy ng ganito eh. Dapat bibili ko din siya. Kasi mayroon akong niregaluhan na ganito. So, 4 yung binili ko. Kaya ayaw daw ni Kiddy. Ayan. Cute lang. Pati yung shirt ko, diba? Actually, kay Kiddy to. Gift sa kanya ng sister-in-law ko. Pero ginamit ko. And last one, na binili ko sa Japan Home. Itong toolbox na Hello Kitty. I think napakita ko din to sa vlog ko before. Pero, naubusan na ng isang style, kaya ayan, bumili ko ulit. 138 lang siya. Panglagyan ko lang ng mga brushes. Kasi ito yung lagayan ko ng brushes. Hello Kitty din. Pero, not sure kung brushes or makeup. Kasi, dumadami na naman yung mga makeup ko dito. So, medyo crowded na yung box niya. Ayan. So, random haul pala to. Hindi lang makeup haul. Anyway, so, yun lang yung mga haul. Yung mga products na binili ko. Abangan nyo next year kasi pagbalik ko ng Sephora sa Malaysia, ay titingin din ako sa Watsons sa Singapore. Madami kasing mura dun sa Malaysia ng mga products. Like yung Watsons nila, mura lang. Sephora nila, may additional parang 100 to 200 pesos pag sa website. So yun, that's it for today's vlog. Thank you for watching.